Kinalipastakan yung mga samurai. May problema? Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong movie series na pinamagatang Last Samurai Standing. Nagsimula ang eksena 950 years ago sa bansang Japan. Sa panahong iyon, ang mga samurai ay sinasamba na parang mga Diyos ng digmaan, mga alamat na kilala sa buong lupain dahil sa kanilang lakas. Ngunit noong 1878, nagbago ang lahat. Pumasok ang Japan sa panahon ng modernisasyon at biglang itinuring ang mga samurai bilang mga relic na lamang ng nakaraan. Pinalitan sila ng mga sundalong may dalang baril. Tumanggi ang mga samurai na tanggapin ang pasyang ito at nag-alsa laban sa pamahalaan. Bilang tugon, pinili ng pamahalaan ang pinakamabilis na paraan upang harapin sila. Nilipol ang sinumang samurai na tumangging sumunod sa bagong rehimen ng Japan. Lumipat ang eksena, 10 taon ang lumipas. Makikilala si Sojiro, isa sa iilang samurai na nakaligtas sa digmaang iyon. Mula nang magsimula ang modernisasyon, tuluyang nagbago ang buhay ni Sojiro at ng kanyang pamilya. Noon ay iginagalang at kinakatakutan bilang pinakamalakas na samurai sa Japan. Ngayon ay napilitan siyang mabuhay sa matinding kahirapan. Mas lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon nang magkasakit ang kanyang asawa at anak habang lumalaganap sa bansa ang isang outbreak ng kolera. Dahil desperado siyang makabili ng gamot para sa kanyang anak, nagpasya ang walang trabahong si Sojiro na isanda ang tanging mahalagang bagay na natitira sa kanya, ang kanyang katana. Dahan-dahan niyang inilabas ang espada na minsan naging alamat sa hanay ng mga samurai sa Japan. Ngunit ngayon ay hindi niya na magawang bunutin ito. Sa sandaling makita niya ang talim, bumabalik sa kanyang alaala ang libu-libong kasamahang namatay sa harap mismo ng kanyang mga mata. Isang trauma na hindi kailanman naglaho sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, nagpunta si Sojiro sa kanyang kaibigan. Ibinenta niya ang kanyang espada, umaasang makakakuha ng sapat na pera para sa gamot ng kanyang anak. Sa panahong iyon, ang mga espada ay wala ng halaga at itinuturing pang iligal. Patuloy namang nakiusap si Sojiro dahil wala na talaga siyang ibang maipambabayad. Naawa sa kanya ang kaibigan kaya't binigyan siya nito ng kaunting asukal at bigas, ngunit tinanggihan pa rin nito ang espada. Umuwi si Sojiro na puno ng pagkadismaya dahil hindi siya nakahanap ng pera. Sa kanyang paglalakad pa uwi, biglang nagbalik ang kanyang pag-asa nang mapansin niya ang isang flyer na nag-aanyaya sa mga dating samurai na sumali sa isang paligsahan na may gantimpalang 100,000 yen. Itinago niya ang flyer at nagmadaling umuwi upang sabihin ito sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya inaasahan na pumanaw na ang kanyang anak na babae bago pa siya may magawa upang mailigtas ito, at sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Mula nang mamatay ang kanyang panganay, nangako si Sojiro na gagawin ang lahat para sa kanyang asawa at sa kanyang ikalawang anak. Lumipas ang mga araw at dumating na rin ang araw ng paligsahan ng mga samurai. Nagpunta si Sojiro sa templo kung saan nagtitipon ang lahat ng kalahok. Pagdating niya, nakita niya ang napakaraming taong tulad niya, umaasa sa nag-iisang desperadong hakbang. Hindi nagtagal, umakyat sa entablado ang organizer, isang lalaking nagngangalang Enju, upang ipaliwanag ang mga patakaran. Ngunit bago pa siya magbigay ng iba pang detalye, binigyan niya ang lahat ng huling pagkakataon upang umatras. Kapag naipahayag na ang mga patakaran, wala nang sino man ang papayagang umurong. Upang madagdagan ang kasabikan ng mga kalahok, ipinakita ni Enju ang mga bunton ng kumikislap na barya. Agad na naging sabik at balisa ang karamihan. Pagkatapos ay sinimulan na nito ang countdown mula sa 30 bilang pababa.
Ito na ang huling pagkakataon upang muling mag-isip ang sinuman. Nang umabot na sa 20 ang bilang, biglang nagkagulo. Isang nakadisguise na pulis ang lumabas mula sa hanay ng mga tao. Sinabi nito na iligal ang paligsahan at nagbanta siyang aarestuhin ang mga nag-organisa nito. Ngunit ngumiti lamang si Enju na lalo pang ikinagalit ng opisyal. Sumugod ang lalaki, ngunit bago pa man siya makarating sa entablado, tinamaan na siya ng isang katana mula sa isang gwardya. Agad na namatay ang pulis, tahimik ang lahat nang matapos ang nakakagulat na eksena at kalmado namang ipinagpatuloy ni Enju ang countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Nang matapos ito, ni isa ay walang umatras. Isa-isang inirehistro ang mga kalahok at bawat isa ay binigyan ng kwintas na gawa sa kahoy. Ipinaliwanag ni Enju na ang mapanganib na paligsahan na iyon ay tinatawag na Kodoku, isang malupit na karera sa buong Japan upang marating ang huling destinasyon sa Tokyo. Sa kanilang paglalakbay, kailangang dumaan ng mga kalahok sa mga itinakdang checkpoint at mangalap ng puntos sa pamamagitan ng pagkuha ng kwintas mula sa iba pang kalahok. Ang tanging paraan para magawa ito ay patayin ng kalaban. Ipinagbabawal din sa kanila ang magsalita tungkol sa event na kanilang sinalihan. Ang bawat kwintas na gawa sa kahoy ay may katumbas na 1 puntos. Kapag ang kwintas ay natanggal ng higit sa 10 segundo, ituturing na umatras na ang kalahok at sino mang umatras o lumabag sa patakaran ay papatawan ng kamatayan. Ang ilan ay nagtangkang tumakas, ngunit agad silang pinagbabaril ng mga gwardya. 3, 2, 1. Ipinaalala ni Enju sa lahat na nagbigay na siya ng pagkakataong umalis at wala nang atrasan sa mga oras na iyon. Upang makalabas ng templo, kailangan ng bawat isa ng hindi bababa sa 2 puntos. At upang marating ang Tokyo at matapos ang hamon, kailangan nila ng 30 puntos. Nasa diskarte ng mga kalahok kung paano sila makakakuha ng mas maraming puntos. Dapat niyong malaman, 272 mga taong naging kalahok at naririto. Lahat binigyan ng panandang kahoy na 1 puntos ang katumbas. Ibig sabihin lahat kayo ay may 1 puntos na. Mula rito upang kayo'y makalabas, kakailanganin niyong magkaroon ng 2 puntos. At upang padaanin kayo sa paroroonan sa Tokyo, kakailanganin niyo ng 30 puntos. Tila napagtanto na ng iilan kung paano dadami ang puntos niyong hawak. Gawin ang kailangang gawin. Paglabanan ng mga panandang kahoy! At simulan na! Ilang sandali pa, nagsimula ang laro at agad na sumiklab ang karanasan. Inatake ng mga kalahok ang isa't isa, desperadong lumaban para sa kanilang buhay. Sa sandaling iyon, napatigil si Sujiro. Ang mga hiyawan, kaguluhan, lahat ng iyon ay nagpasiklab sa tromang dala niya sa loob ng 10 taon, kaya't hindi niya magawang mabunot ang kanyang espada. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isang babae na nagngangalang Futaba. Ito ay takot na takot habang tinatarget siya ng ilang kalahok. Nang mga sandaling iyon, bigla niyang naalala dito ang kanyang anak. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Sujiro upang protektahan ito. Samantala, may isa pang mandirigmang namumungkod tangi sa gitna ng kaguluhan. Isang samurai na nagngangalang Okyo na kilala bilang tagapagbantay ng palasyo na walang kahirap-hirap na pinabagsak ang kanyang mga kalaban. Matapos makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, pinayagan ito ng mga tagapagbantay na magpatuloy sa susunod na checkpoint at isa siya sa mga unang nakalabas ng templo. Nang mga sandaling iyon, patuloy namang iniiwasan ni Sujiro ang kaguluhan habang tinutulungan si Futaba na makaligtas.
Determinado siyang protektahan ito at tulungang makaligtas at makaalis ng buhay. Ngunit habang ang lahat sa paligid ay naglalaban at pumapatay ng walang pagkaalinlangan, lalo pang naging nakakatakot ang sitwasyon sa bawat segundo. Sampu. Siyam. Pito. Anim. Apat. Tatlo. Dalawa. Nakatakas sila papasok sa isang kalapit na bahay at nagtago sa isang silid. Ngunit ilang sandali pa may nakakita sa kanilang pinagtataguan, kaya't walang no choice si Sujiro kundi labanan ito. Aatake na sana siya nang biglang tinamaan ng pana mula sa likuran ang lalaki ng isa pang kalahok na nagngangalang Kyojin. Sa halip na kunin para sa sarili ang kwintas ng bumagsak na lalaki, ibinigay ito ni Kyojin kay Sujiro. Nakita niya kanina kung paanong ibinigay ni Sujiro ang sarili nitong kwintas kay Futaba at pinili niyang tumbasan ang kabutihang iyon. Sinabi ni Kyojin kay Sujiro na kung nais niyang mabuhay at makatakas sa nakamamatay na paligsaang ito ay kailangan niyang lumaban. Ipinaalala nito kay Sujiro kung sino siya noon na isang iginagalang na alamat ng digmaan. Ngunit binaliwala ni Sujiro ang payo, pagkatapos ay sinama niya si Futaba upang hanapin ang exit. Sa kasamaang palad, may isa pang hamon ang naghihintay sa kanilang paglabas, isang malaki at makapangyarihang mandirigma na handang makipaglaban. Ilang sandali pa, nagsimula ang isang marahas na duelo ng mga samurai. At kahit hindi niya binunot ang kanyang katana, nagawa ni Sujiro na lampasan ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos, umalis siya sa templo kasama ang batang babae. Samantala, sa malayong lugar ng labanan, 4 na makapangyarihang tycoon ng Japan ang nanonood sa takbo ng paligsahan. Tumatanggap sila ng mga update tuwing may kalahok na nakakalabas. Mula sa original na 290 kalahok ay 129 na lamang ang nakalusot sa unang checkpoint. Ilang sandali pa, dumating ang assistant ng organizer ng laro upang pasalamatan ang mayayamang tycoon sa pagsuporta sa Kodoku. Sinabihan silang okay na ang lahat, mag-relax na lamang at panoorin ang mga samurai na magpatayan. Samantala, sa labas ng templo, hinarap ni Sujiro ang isa na namang panganib. Isang lalaking nagngangalang Bokotsu ang humarang sa kanyang daraanan. 10 taon na nitong inihintay ang sandaling ito, umaasang tatapusin ang laban na matagal na nilang sinimulan. Nagduelo ang dalawa sa isang malupit na labanan sa ilalim ng malakas na ulan. Nahihirapan si Sujiro. Ang kanyang trauma ay nagdudulot sa kanya ng pag-aatubili at pagdududa sa sarili. Kahit nang tuluyan niya ng bunutin ang kanyang espada ay hindi pa rin siya makalaban gaya ng dati. Bakit nagkakaganyan ka? Ilang sandali pa, nagkaroon siya ng kalamangan at pagkakataong tapusin si Bokotsu. Ngunit napigilan siya ng kanyang trauma kaya't siya'y napahinto. Sa sandaling tila matatapos na siya ni Bokotsu, biglang sumulpot si Futaba, sakay ng kabayo at tinulungan si Sujiro na makatakas. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Pagkatapos, huminto sina Sujiro at Futaba sa isang maliit na bahay upang magpahinga. Balak ni Sujiro na dalhin ito palayo sa nakamamatay na paligsahan, umaasang maililigtas siya sa mga panganib na naghihintay. Ngunit tumanggi si Futaba, ipinaliwanag niyang tulad niya, sumali rin ito dahil kailangan niya ng premyong pera upang mailigtas ang kanyang pamilya.
Si Futaba at ang kanyang ina ay ang pinuno ng kanilang nayon na nahihirapang alagaan ang dahan-daang mamamayan na tinamaan ng kolera. Sinubukan niya ang lahat, pati na ang mamalimos sa lansangan, ngunit walang tumutulong. Kalaunan, nagkasakit din ang kanyang ina at naiwan si Futaba ng mag-isa upang ipaglaban ang kaligtasan ng lahat. Nang siya'y halos mawalan na ng pag-asa, natagpuan niya ang flyer ng paligsahang Kodoku. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa hindi para sa sarili kundi para sa kanyang ina at sa mga taong umaasa sa kanya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang muling dumating si Kyojin. Ayon dito, nakilala niya si Sojiro bilang kinakatakutang alamat ng digmaan na kilala bilang Kakushi, ang Soul Reaper. Inalok ni Kyojin si Sojiro na magsanib puwersa sila at magtulungan upang makaligtas sa paligsahan. Naniniwala siya na hindi basta-basta ang paligsahang ito. May isang makapangyarihang puwersa ang gumagamit nito upang manipulahin at makinabang sa kaguluhan sa pagitan ng mga samurai. Samantala, sa ibang eksena, nakipag-meeting ang Defense Minister ng Japan sa mga matataas na opisyal kabilang na ang hepe ng pulisya. Ayon sa mga ulat, maaaring sikretong plano ito ng mga dayuhang puwersa upang pagwatak-watakin ang mga natitirang samurai. Ngunit dahil walang maayos na balita ay kulang pa rin sila sa mga ebidensya. Kinaumagahan, ipinagpatuloy naman ni Sojiro at Futaba ang kanilang paglalakbay patungo sa ikalawang checkpoint. Sa daan, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga kalahok na nilamunan ng takot at pagsisisi. Ayon sa kanila, sumali lamang sila upang may maipakain sa kanilang pamilya. Hindi nila inakalang mapipilitan silang pumatay. Kaya pakiusap, sige na! Pakiusap! Parang awa nyo na! Makiisa kayo sa aming nais lang umuwi! Hindi na maaaring bawiin ang pagsali. Papatayin ang lalabag sa patakaran. Sa kawalan ng pag-asa, tinanggal nila ang kanilang mga kwintas na gawa sa kahoy. Ngunit ayon sa rules ng laro, sino mang mawalan ng tag ng higit sa 10 segundo ay otomatikong ma-eliminate sa laro. Tignan niyo ako! Tignan niyo yan! Wag! Kaya ng mga sandaling iyon ay walang awa silang pinatay ng mga gwardyang nakapaligid sa kanila. Napatigil naman si Sojiro habang nakatitig sa kakilakilabot na eksena. Muling bumalik ang kanyang trauma. Ibinalik siya sa gabing pinagpapatay ng mga armadong pulis ang kanyang buong batalyon. Napalitan ng galit ang takot. Walang pag-aatubili, sumugod si Sojiro sa mga opisyal. Isa-isang pinabagsak ang mga ito kahit na umuulan ng bala sa paligid. Kasabay naman nito, sa ibang bahagi ng paligsahan, ipinagpatuloy ni Bokotsu ang kanyang marahas na paghahasik ng lagim. Inatake nito maging ang mga inosenteng sibilyan. Ngunit bago pa siya makapanakit ng mas marami, humarang si Okyo, ang maalamat na tagapagbantay ng palasyo. Laro na lang tayo. Nagbanggaan ang dalawang mandirigma sa isang mabangis at malupit na duelo. Ang mga galaw ni Okyo ay eksakto at disiplinado, salamin ng titulong minsan niyang taglay. Wala akong oras para makipaglaban pa sa isang katulad mo lamang. Ngunit sa kabilang banda ay hindi rin pangkaraniwang kalaban si Bokotsu. Sa kabila ng walang kapantay na husay ni Okyo ay nagtapos ang labanan sa isang malupit na paraan. Nanalo si Bokotsu. Pinatunayan nito kung gaano siya kapanganib. Sa ibang eksena, ipinagpatuloy naman ni Sojiro at Futaba ang kanilang paglalakbay sa landas ng kabundukan patungo sa susunod na checkpoint. Habang naglalakad, tinanong ni Futaba kung paano nakuha ni Sojiro ang kinakatakutang bansag na Kakushi, ang Soul Reaper.
Balik sa kanyang nakaraan, malalaman na may pasan-pasang masakit na nakaraan si Sojiro. Noong bata pa ito, namuhay siya kasama ang 7 ampon na kapatid sa isang sword school na tinatawag na Kiyachi. Lahat sila'y mga ulila na pinalaki at sinanay ng isang guro na nagturo sa kanila sa landas ng samurai. Paglipas ng mga taon at nang sila'y magbinat at magdalaga, ibinunyag ng guro ang isang nakakagulat na katotohanan na iisa lamang sa kanila ang magmamana ng dojo at ang magiging tagapagmana ay kailangang patunayan ito sa pamamagitan ng dugo. Kaya sa inyong 8 narito, isa lang ang magmamana. Magpatayan kayo! Inutusan sila na maglaban-laban hanggang iisa na lamang ang matira sa kanila. Naguluhan at nadurog ang loob ng mga magkakapatid. Ang isa sa kanila na si Iroha ay nakiusap na tumakas na lamang sila. Ngunit tumanggi ang iba, batid na ang pagtakas ay aakit sa pansin ng isang walang awang mangangaso na nagngangalang Gentoshi. Para sa kanila, ang malupit na pagsubok na iyon ay ang kanilang kapalaran. Sa mga sandaling iyon, pinili ng iba ang matalim na landas. Bilang panganay, hindi matanggap ni Sojiro na panoorin ang sarili niyang pamilya na magpatayan. Pinili niyang tumakas at alam niya na hahabulin siya ni Gentoshi habang buhay. At mula noon, nabuhay siya bilang isang samurai na walang kapantay ang husay. Maging ang mga tauhan ni Gentoshi ay kinakatakutan siya. Lalong nakilala ang kanyang pagiging alamat at sinimulan siyang tawaging Kakushi, ang samurai na hindi kailanman tumigil ng pagkitil ng buhay. Samantala, makikitang nag-uusap ang 4 na tycoon sponsors ng paligsaang Kodoku sa isang lihim na lugar. Tinitignan nila ang takbo ng laro at nagsimulang tumaya kung sino ang makakaligtas sa susunod na bahagi. Samantala, narating na ni Sojiro at Futaba ang kagubatan. Doon, napansin ng ibang kalahok si Futaba at agad itong itinuring na mahinang target. Tinupad naman ni Sojiro ang pangako na puprotektahan ito. Futaba! Takbo na! Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang isang pamilyar na mukha, si Hiroa, dating kapatid ni Sojiro sa dojo. Inatake niya si Sojiro at ibinuhos ang kanyang galit. Bago pa lumala ang kanilang paghaharap, isang grupo ng mga kalahok ang biglang nagpaulan ng sunod-sunod na palaso patungo sa kanila. Wala nang ibang pagpipilian sina Sojiro, Futaba at Hiroa kundi magtulungan habang tumatakbo upang magtago. Sa sandaling tila na sukol na sila ng mga ito, dumating naman ang isang bagong mandirigma. Ito ay si Kocha. Sa halip na sumali sa pag-atake, kumampi ito kay Sojiro at walang kahirap-hirap na pinatay ang mga umaatake gamit ang husay nito sa pagpana. Ayon sa paniniwala ng kanyang tribo, ang pananakit sa isang bata ay isang mabigat na kasalanan. Ang mga nagpuprotekta sa mga bata ay pinaparangalan, kaya hanggat kasama ni Sojiro si Futaba, hindi niya ito kakalabanin. Samantala, inipon ni Sojiro ang mga kwintas mula sa mga napatay na kalahok at ibinahagi ang mga ito kina Futaba at Iroha. Pagkatapos, hinarap niya si Iroha at sinabing kung nais nito ng paghihiganti, maaari siyang makipaglaban dito sa Tokyo sa kanilang huling destinasyon. Samantala, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa marating nila ang ikalawang checkpoint. Binilang ng mga gwardya ang mga nakuha nilang kwintas at ipinalit ang mga ito sa pulang kwintas na bawat isa ay katumbas ng 3 puntos. Sinamantala ni Sojiro ang pagkakataon upang itanong kung bakit ginagawa ang paligsahan sa marahas na paraan. Ngunit tumanggi ang mga gwardya na magpaliwanag. Ngumiti lamang ito at sinabing dapat ay pamilyar na sina Sojiro at Iroha kung ano talaga ang Kodoku.
Hindi nagtagal, dumating sina Sojiro, Futaba at Iroha sa lugar ng kanilang tutuluyan kung saan naghihintay si Kyojin gaya ng kanyang ipinangako. Hindi na ito nag-aksaya ng oras at iminungkahi kay Sojiro na pag-isipan muli kung ano ang tunay na kinakatawan ng Kodoku. Ipinaliwanag ni Sojiro ang konsepto ng Kodoku na ang ibig sabihin ay 3 insekto ay isang laro kung saan maraming insekto ang ikukulong sa isang sisidlan at hinahayaang maglaban hanggang iisa na lamang ang matira. Ang pinakamalakas lamang ang mabubuhay at ang iba ay mamamatay at iisa lamang ang inaasahang lalabas na panalo. Pagkatapos ay nagtanong si Kyojin kung kaya niya bang patayin ang mga taong lumalaban sa kanyang tabi. Buong loob ni sumagot si Sojiro na hindi niya susundin ang mga patakaran. Lalabagin niya ang mga ito kung iyon ang kailangan upang maprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Nakumbinsi naman si Kyojin sa sagot na iyon. Alam niya na may kahina-hinalang nangyayari sa proseso at maaaring si Sojiro ang susi upang ilantad ito. Kinagabihan, nagkalakas loob si Sojiro na kausapin si Hiroa. Humingi siya ng tawad sa pagtalikod niya sa dojo. Maraming taon na ang nakalipas at pinaliwanag na hindi niya kailanman sinadyang takasan ang kapalaran o ang mga pagsubok. Dahil ang totoo ay hindi niya lang kayang panoorin ng kanyang mga kapatid na magpatayan. Kinuwento naman ni Hiroa ang nangyari matapos siyang umalis. Ang ikalawang panganay ay nakipaglabang mag-isa sa guro upang tumagal ang kanilang oras na nagbigay daan sa iba na makatakas. Pagkatapos noon, nagkanya-kanyang takas ang lahat upang maiwasan si Gentoshi. Mula sa sandaling iyon, tuluyang nagkawatak-watak ang kanilang pamilya. Muling humingi ng tawad si Sojiro, ngunit umalis si Hiroa nang hindi tinatanggap ito. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, makikita ang isang grupo ng mga kalahok na nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang. Nang biglang lumapit ang isang nakakatakot na matandang lalaki at nagtanong kung nasaan si Sojiro at ang kanyang mga kapatid sa dojo. Ang matandang iyon ay walang iba kundi si Gentoshi. Walang pag-aatumili, mabilis na pinatay nito ang lahat ng naroon. Isang malinaw na patunay kung bakit ang kanyang pangalan ay nagdadala ng matinding takot. Sa ibang eksena, sa loob ng Ministry of Internal Affairs ng Japan, nagsimulang imbestigahan ng mga opisyal ng pamahalaan ang paligsahan. Sa una, inakala nila na nagtipon-tipon ang mga samurai upang magplano ng isang rebelyon na itinago nila bilang isang paligsahan. Ngunit nalaman nila ang katotohanan na sa halip na magsama-sama ay pinapatay ng mga samurai ang isa't isa. Iniutos ng ministro ang pag-iimbestiga sa mga nakalipas na palitan ng mga sulat. Sa investigasyon, natuklasan ng 4 na makapangyarihang pangalan ang mga pamilyang Seibatsu. Ito ay sina Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui at Yasuda, mga financial dynasties na kilalang taga-suporta ng Old Imperial System. Sila ang mga taong nasa likod ng Kodoku. Samantala, pagsapit ng umaga, kinausap ni Kyojin sina Sojiro at ang iba pa upang ibunyag ang kanyang plano na ilantad ang katotohanan sa likod ng Kodoku. Mapanganib ang unang hakbang. Isusuko nila sa pulisya ang isang nahuling kalahok upang masukat kung gaano kalalim ang pagkakasangkot ng kapulisan. Pangalawa, kailangan nilang alamin kung saan dinadala ang mga bangkay ng mga natatanggal sa laro. Kapag natuklasan nila kung saan inilalagay ang mga bangkay, maaaring tuluyan ng mabunyag kung sino ang nasa likod ng nakamamatay na paligsahan. Pagkatapos, nagtungo ang grupo sa isang kainan sa bayan, umaasang may lilitaw na iba pang kalahok. Sa simula, mukhang normal ang lahat, ngunit di nagtagal na pagtanto nilang bitag pala ang buong lugar na pinlano ng ibang kalahok na nagbayad sa mga lokal upang tumulong. Sa kabila ng pag-atake, nanaig sina Sojiro at ang kanyang grupo laban sa mga kaaway. Nang humupa ang gulo, 2 lamang ang natirang buhay, kapwa suot pa rin ang kwintas na kahoy. Ito ay sina Takayuki at Ayumo.
isusuko si Takayuki sa pulisya habang mananatili si Ayumu sa grupo upang tumulong sa pangangalap ng impormasyon. Pagkatapos, nagkanya-kanya na sila ng lakad. Si Sojiro ay nagkunwaring patay habang sina Iroha at Futaba ay gaganap bilang pain. Bago umalis, iniabot niya kay Iroha ang isang smoke grenade sakaling kailanganin niya ito. Ihahatid naman ni Kyojin si Takayuki patungo sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Samantala, patuloy na gumagala si Bokotsu sa mga lansangan upang hanapin si Sojiro. Sa sandaling iyon, nakasalubong niya si Kotcha. Nakilala niya ito sa kanyang kwintas at nagtanong tungkol kay Sojiro. Sinubukan ni Kotcha na iwasan ito, ngunit hindi siya tinigilan ni Bokotsu at pinatay nito ang dalawang inosenteng sibilyan. Wala namang no choice si Kotcha kundi huminto at makipaglaban. Mabangis ang kanilang sakupaan, ngunit bigla itong naputol nang dumating si Sakura, ang pumatay sa undercover na opisyal. Binalaan sila nito na may mga pulis na nagroronda sa lugar at inutusan silang itigil ang kaguluhan. Gustong atakehin ito ni Bokotsu, ngunit nang makita ang mga rifle na nakatutok sa kanya, umatras siya sa laban. Samantala, nang maihanda na ni Iroha at Futaba ang lahat, tinawag nila ang pansin ng mga gwardya patungo sa lugar kung saan nagkukunwaring bangkay si Sojiro. Sa sandaling natagpuan nila ang katawan nito, nagmadaling kinuha ito ng mga gwardya. Lihim namang sumunod sina Iroha at Futaba, ngunit pareho silang nagulat sa kanilang nadiskubre. Ang lugar ng pinagtatapunan ay hindi isang lihim na hukay o liblib na bukid. Ito ay nasa loob ng isang pribadong bangko sa gitna ng bayan. Pagkalagay ni Sojiro sa loob ng silid, agad siyang kumilos at tahimik na pinabagsak ang isa sa mga gwardya. Nagsimula siyang maghanap ng ebidensya, ngunit bago pa siya makakita ng anuman, dumating sa Sakura at ang kanyang mga tauhan. Nakatanggap siya ng balitang namatay si Sojiro at agad na naginala ng hindi maganda dahil matagal na silang magkakilala ni Sojiro at magkasama silang lumaban bilang mga samurai. Ngunit nang tangayin ng modernisasyon ang bansa, tinalikuran ni Sakura ang mga lumang kaugalihan at kumampi sa bagong kapangyarihan. Ngayon, ang dating magkaalyado ay magkalaban na. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga sandata bilang paggalang sa alituntunin ng isang laban sa isa. Nagharap ang dalawang mandirigma sa isang tensyonado at napakalupit na duelo. Nahirapan si Sojiro at muntik nang bumagsak, ngunit sa huling sandali biglang may naghagis ng smoke grenade sa silid na nagbigay kay Sojiro ng pagkakataon upang makatakas. Samantala, matagumpay na naisuko ni Kyojin at Ayumu si Takayuki sa pulisya at agad siyang ikinulong sa selda. Dahil sa pag-uusisa kung gaano kalalim ang katiwalian, tahimik na sinundan ni Kyojin ang dalawang opisyal na naatasang mag-interrogate. Ngunit sa sandaling makapasok siya sa silid, nasaksihan niya ang isang nakakakilabot na pangyayari. Tinatay ng mga opisyal si Takayuki nang hindi man lang nagtatanong ng kahit ano. Sa pagkakataong iyon, napatunayan niya ang kanyang kinakatakutan na hindi lamang tagamasid ang mga pulisya, kundi bahagi rin sila ng sabwatan ng Kodoku. Samantala, lingid sa kanyang kaalaman, muling bumalik ang mga pulis, sumiklab ang isang laban at napilitan si Kyojin na makipaglaban upang makatakas mula sa himpilan. Nagawa niyang makatakas, ngunit hindi naging madali. Sa
Sa ibang eksena, nakatanggap ng balita ang pamilyang Seibatsu na nagsisimula ng mag-imbestiga ang pamahalaan. Sa halip na mag-alala, kalmado ang mga ito na para bang may nagpuprotekta sa kanila laban sa mga kahihinatnan ng kanilang mga ginagawa. Mabubunyag na ang taong nagpuprotekta sa kanila ay walang iba kundi ang hepe ng pulisya ng Japan na nagngangalang Toshio. Isa siya sa mga pangunahing utak sa likod ng paligsahang Kodoku. Malinaw ang kanyang layunin, burahin ang panahon ng mga samurai sa Japan at pangalagaan ang kapangyarihan ng mga Seibatsu. Sa kanyang paningin, sagradong tungkulin ang protektahan sila at handa siyang akuhin ang buong pananagutan kahit pamalantad ang kanyang pangalan. Samantala, muling nagkausap sina Sojiro, Kyojin at ang iba pa. Batay sa lahat ng kanilang natuklasan, napagtanto ni Kyojin na makapangyarihang tao ang mga sangkot, kabilang ang mga matataas na opisyal ng pulisya. Sinabi niya kay Sojiro na makipag-ugnayan sa isang kakilala niya sa pamahalaan. Bilang dating general, minsang nakatrabaho ni Sojiro ang mga impluwensyal na pinuno at ngayon ang mga ugnayang iyon na lamang ang maaaring maging tanging pag-asa nila upang ilantad ang katotohanan. Kinabukasan, nagtungo si Sojiro sa isang telegram office at nakipag-ugnayan kay Soka, isang aide ng ministro. Sinabi ni Sojiro na ibubunyag niya ang lahat ng nalalaman tungkol sa paligsahang Kodoku at sa mga taong nasa likod nito. Ngunit kapalit nito, humiling siya ng proteksyon para kay Futaba. Matapos maipadala ang mensahe, ipinagpatuloy ni Sojiro at ng grupo ang kanilang paglalakbay patungo sa susunod na checkpoint. Ilang sandali pa, huminto si Kyojin at sinabi nitong maghiwa-hiwalay muna sila. Matapos ang nangyari sa istasyon ng pulisya, malamang ay hinahabol na siya at si Hayumo ng mga pulis. Kung mananatili silang magkakasama ay mas madali silang magiging target, kaya't nagkasundo sila na maghiwalay muna pansamantala hanggang sa humupa ang sitwasyon. Samantala, natanggap ni Soka ang mensahe ni Sojiro at agad niyang ipinaalam ito sa ministro. Lalong tumibay ang hinala nila laban sa hepe ng pulisya. Ngunit bago sila kumilos, kailangan nila ng matibay na ebidensya. Inutusan ng ministro ang kanyang sekretary na i-decode ang mga naka-encrypt na mensahe na natagpuan sa mga tala ng pulisya. Walang tigil na nagtrabaho ito sa loob ng ilang araw at sa wakas ay nagtagumpay siya. Malinaw na ipinakita ng mga na-decode na mensahe na bahagi ng sabwatan ang hepe ng pulisya. Hindi na nag-aksaya ng oras ang sekretary at nagtungo sa ministro ng oras na iyon upang ihatid ang ebidensya. Ngunit sa kanyang pagdating, agad siyang nakaramdam ng tila kakaiba. Nakita niya ang ilang pulis na nagbabantay sa building. Bago pa siya makakilos, nagawa na siyang patayin ng mga ito. Nabura ang kanyang natuklasan bago pa man ito makarating sa ministro. Samantala, nakatanggap si Toshio ng balita na matagumpay na nakuha ng kanyang mga tauhan ang na-decode na telegrama. Ipinaalam din ng kanyang aide na kamakailan lamang ay nakipag-ugnayan si Sojiro kina Soka at sa ministro na nangangahulugang maaaring alam na ng pamahalaan ang tungkol sa sabwatan. Nang mapagtanto niya na magbabago na ang takbo ng sitwasyon, kumilos si Toshio. Minanipula niya ang sitwasyon at ibinintang kay Sojiro ang lahat ng problema. Iginiit na ang pagkakakilanlan ng 4 na Seibatsu ay nabunyag dahil kay Sojiro na naglabas ng impormasyon. Gayunpaman, sa halip na parusahan ito sa paglabag sa mga patakaran, pinayagan pa rin ni Toshio si Sojiro na magpatuloy sa tournament. Para sa kanya, napakahalaga ni Sojiro bilang laruan, lalo na ngayong patuloy na nababawasan ang bilang ng mga natitirang kalahok. Samantala, nagsimulang magduda ang ministro sa mga kilos ni Toshio kaya't nagpadala siya dito ng personal na mensahe at humiling ng harapang pakikipag-usap. Naalala niya ang kanilang nakaraan, alitan na nag-ugat sa isang malaking panukalang gustong mangyari ni Toshio. Nais nitong gumamit ng mga baril upang sapilitang lipulin ang mga natitirang samurai. Mariing tinanggihan ng ministro ang ideyang ito. Iginiit na bilang isang bansang may dangal, hindi dapat gumawa ang Japan ng malupit na pamamaslang, lalo na't na magdudulot ito ng galit ng publiko at lalo pang mag-uudyok ng pag-aalsa mula sa mga samurai.
Samantala, matapos humiwalay si Kyojin sa grupo ni Sojiro, nakita niya ang dalawang pamilyar na mukha, sina Sansok at Shikura, ang mga ampon na kapatid mula sa dating eskwelahan ni na Sojiro at Hirowa. Ano man ang binabalak ni Kyojin, malinaw na lalong magiging mapanganib ang sitwasyon. Sinabi niya sa dalawa na hinahabol ni Gentosi ang kanilang grupo at hinikayat silang magtungo sa night market ng Nayon kung saan kasalukuyang naroon si Sojiro at Hirowa. Samantala, sa pamilihan, makikitang naglalakad si Sojiro kasama si Hirowa at Futaba. Ang masiglang paligid at makukulay na ilaw ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang anak na babae na bumubuhay sa isang tahimik na kirot na matagal niya nang ikinukubli. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na lalapit na ang panganib. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Hirowa na tila may nagmamasid sa kanya. Walang iba kundi si Gentosi, kaya palihim siyang lumayo. Nang mapansin ni Gentosi na mag-isa na lamang siya, ay agad siya nitong hinabol. Tumakbo si Hirowa papasok sa isang kalapit na bahay at doon ay nasundan pa rin siya ng matanda. Humantong ang habulan sa mas malalim na bahagi ng Nayon hanggang sa marating nila ang isang lumang balon. Doon ay wala nang matakbuhan si Hirowa at siya'y na-corner ni Gentosi. Sa sandaling tila wala ng pag-asa, dumating ang kanyang tulong, sina Shikura at Sansok. Matindi ang sumunod na labanan. Kahit tatlo na ang umatake kay Gentosi, ay hindi pa rin nila ito mapabagsak. Samantala, hinarap ni Sojiro ang taong inaasahan niyang hindi na niya muling makikita, si Bokatsu, ang dati niyang karibal na ngayon ay handa nang tapusin ang laban na matagal na nilang sinimulan. Sinubukan ni Sojiro na iwasan ng sagupaan, ngunit alam ni Bokatsu ang kanyang kahinaan. Binantaan nito si Futaba kaya't napilitan si Sojiro na lumaban ng buong lakas. Sa sandaling nagbanggaan ang kanilang mga espada, bumuhos ang mga alaala mula sa 10 taon na ang nakalipas. Sa huling digmaan, sina Sojiro at Bokatsu ay kabilang sa iilang samurai na nakaligtas sa labanan. Nalaman ni Bokatsu na pagkatapos ng digmaan ay papalitan ng modernisasyon ang Japan at mabubura ang mga samurai. Para sa kanya, ang mawalan ng lugar sa mundo ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Kaya pinili niya ang inaakala niyang marangal na wakas. Nakiusap siya kay Sojiro na patayin na lamang siya. Ngunit hindi ito ginawa ni Sojiro. Hindi niya kayang tapusin ang buhay ng taong nakipaglaban sa kanyang tabi. Patayin mo na ako. Lumipas ang mga taon na wala ng pagkakakilanlan si Bokatsu at lalo pang nalugmok sa mga krimen. Paulit-ulit na napapasok at nakakalabas ng kulungan. Nang tila wala ng saysay ang kanyang buhay, dumating si Sakura at inalok siya ng isang mapangahas na laro. Sinabi nito na sumali siya sa paligsahang Kodoko. Binanggit din nito na naroon si Sojiro. Isang pagkakataon niyon upang tapusin ang kanyang nasimulan. Isang dekada na ang nakalipas, ang mamatay sa kamay ng isang tunay na samurai. Balik sa kasalukuyan, ibinuhos ng dalawang mandirigma ang lahat ng kanilang lakas. Bakal laban sa bakal, sa isang malupit na duelo, pantay ang kanilang laban. Ngunit matapos ang isang mabangis na labanan, naipukol ni Sojiro ang nakamamatay na atake kay Bokatsu at sa sandaling iyon, nakamit nito ang matagal niya nang minimithi. Ang mamatay sa kamay ng isang tunay na samurai. Sa kabilang banda, nagawang makatakas ng tatlo sa mapanganib na kamay ni Gentosi. Samantala, kinabukasan, nag-usap sina Hirowa, Sansok at Shikura. Dito naisip nila na kung saan man sila tumakbo ay patuloy silang hahabulin ni Gentosi at ang tanging natitirang opsyon ay harapin nila ito ng magkakasama. Sa ibang eksena, umabot na sa sukdulan ang pasensya ng ministro. Nagmamadali siyang harapin si Toshio upang malaman ang katotohanan sa likod ng lahat ng nangyayari. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, hinarang na siya ni Sakura. Sa halip na hihatid ang mensahe, walang pag-aatubili ay pinatay niya ang ministro.
Mabilis na kumalat sa buong bansa ang pag-asasin sa ministro. Narinig ito ni Sojiro at agad niyang naramdaman na may masamang nangyayari. Hindi ito basta politika, may gustong magtago ng katotohanan at ang mga sagot ay naghihintay sa huling destinasyon nila sa Tokyo. Samantala, hindi inaasahang nag-cruise ang landas ni Kyojin at ni Gentoshi. Galit na galit ito dahil nabigo na naman siya sa kanyang misyon. Oops, teka lang kaibigan. Bale ito na po ang katapusan ng Season 1. Hintayin na lang po muna nating ilabas ang Season 2 at agad po natin itong i-recap para sa inyo. Kung nais mo pong mapanood ang Season 2 ay pakitype na lang sa comment section ang salitang Samurai. Pa-like na rin po ng video at pa-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat po and God bless!